Sa Manila South Cemetery naman, overnight na rin ang ilang bumisita, pati mga negosyo. At muntik pang magkasunog dahil sa nagliyab na apoy sa isang tindahan. Saksi live si Trisha Zafra. Trisha? Piya sa tala ng pulisya, aabot sa 9,000 katao pa ang naririto sa loob ng South Cemetery. Habang may mga dumadalaw na sa Manila South Cemetery na uuwi pa rin sa mga bahay bago ang All Saints Day bukas, May mga akit bahay ngayon, pag nalamang wala ka sa bahay, hindi nang kinoconsider ko. Baka masalisihan yung bahay. may mga tulad ni Paulo na handa lang dito magpalipas ng gabi. Inabutan ko siyang nag-aayos ng musuleyo kung saan nakalagak ang kanyang kapatid, tiyahin, lolo at lola. Once in a year lang naman to yung araw nila. So, sinusulit namin yung bakasyon tsaka yung time na mas spent dito sa kanila para bonding na rin ng family. Pero hindi lang mga dumadalaw ang magdamagan, kundi ang mahigit 300 business establishment sa loob ng sementeryo. Kaya si Lourdes Caruana na supplier ng yelo sa buong sementeryo, dito na raw ngayong magdamag. Hihintayin na raw niya ang delivery ng yelo ngayong gabi dahil kung ipagpapabukas, Hindi kami makapasok kinabukasan dahil ang dami ng tao. Ang billing po namin, bawal po ang uminom ng alak, bawal po ang maingay, at magdasal lang po sila at pumirik lang ng kandila. mahigpit din ang bilin laban sa pagsisiga ng basura. Kanina, nasunog ang isang tindahan ng mais na agad namang naapula. Bago nito, may napabayaang siga ang muntik kumalat kaninang umaga. Pia, bukas may mga bagong lagusan papasok rito sa loob ng sementeryo. Ang bubuksan yan ay nasa Metropolitan Avenue at Kalayaan Avenue. Ayon sa pamunuan ng sementeryo, tinatayang aabot sa 250,000 katao raw ang magtutungo rito bukas batay sa kanilang naitala noong taong 2015. At live mula rito sa South Cemetery, ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi.